Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-19 na kabanata ng Exodo at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng kapamagat na pag-akyat sa bundok ng Sinai ng 3 beses upang makita ang presensya ng Diyos. Mababasa po natin dito ang ilang beses na pag-akyat ni Moses sa bundok Sinai, hindi lamang sa isang beses. Ang buong prosesong ito ay para maihanda ang mga Israelita. Ang paghahandang ito ay nangangailangan ng proseso at ang bawat pagtigil ay ayon sa kapapahintulutan ng Diyos. At sa bawat pag-akyat ni Moses ay kanyang nakakatagpo ang Diyos. Hindi ito tulad ng mga madalas na pagtuturo na ang Diyos ang siyang nagpakumbaba upang katagpuin ang mga tao. Kanyang sinasabi na tanggapin nila ang kanyang pag-ibig, kanyang habag at biyaya. At ngayon, sa pag-aaral po natin ng bawat detalye ng kabanatang ito, makikita po natin kung gaano din kadetalye ang Diyos. Hindi lamang siya nagdesisyon ayon sa kanyang emosyon. Kung makikita po natin ang pagpo-propose ng mga kabataan ngayon, napakarami nilang mga paghahanda na ginagawa bago sila mag-propose sa kanilang mga nobya. At ang kanilang katagumpayan sa aspetong ito ay ayon sa kung sila nga ba ay nakapaghanda ng tama at sapat. Ngunit hindi kailangan ng Diyos ang ganito mga uri ng bagay. Ang Diyos ay seryoso sa kanyang mga salita, seryoso sa kanyang mga gawa dahil iyon ay para protektahan sila. Ngayon, tignan po natin ang 3 beses na pag-akyat baba ni Moses sa bundok Sinai. Ang
Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Napakaraming nangyayari sa loob ng 3 buwan na iyon. Ang 10 salot, ang pagtawid sa dagat na pula at ang iba pang mga uri ng pagsubok. Sa mga pinagdadaanan ng mga Israelita, sa bawat sitwasyon na mayroon sila ay nagrereklamo sila. Ngunit atin pong aaralin kung paano nga ba natin pagkakatiwalaan ng Diyos. Kung tayo po ay mayroong pusong mahilig magpasalamat, naroon na lagi tayong magpapasalamat sa Diyos. Ngunit natural sa tao na sundin ang kanilang damdamin. Kung sila ba ay nasa mabuting kalagayan o naghihirap. At ang kanilang bawat pagtugon ay ayon din dito. Tulad ng mga nabasa po natin, nakita natin na ang mga Israelita ay nagrereklamo. Lagi silang nagrereklamo kung nasaan ang presensya ng Diyos. Ang ganitong mga tugon ay lagi nilang nasasambit sa kanilang paglakad tungo sa Diyos. May mga pagkakataon na akala natin, alam natin kung paano purihin ang Diyos, ngunit bumabalik tayo lagi sa dating tayo. Bumabalik tayo sa dating gawi o sa dating paraan natin ng pagtugon sa Kanya. Hindi lamang nais ng Diyos na palayain sila sa kanilang pagkakalipin, bagkus ay tawagin sila bilang Kanyang mga hinirang na tao. Sa kanilang pagdating nga sa bundok Sinai, ang Diyos ay nais na magkaroon ng tipan sa kanila. Ito ay mayahalin tulad po natin sa isang mag-asawa na magbibigay ng kanilang pangako, sinumpa ang pangako sa harap ng maraming tao.
upang ideklara ang kanilang pag-ibig at tipan sa kanilang magiging asawa. Ang pagbibigay ng Diyos ng 10 utos, kung tutuusin, ay tipan na kanyang nais na gawin sa mga Israelita. Sila ay iniligtas ng Diyos hindi lamang para makalabas sa kanilang pagkakaalipin, bagkus ay dahil nais niya din silang magkaroon ng tipan sa Kanya. Ang habag at biyaya ng Diyos ay laging naroon. Ang pagkakatawag ng mga Israelita upang maging mga hinirang na lingkod ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang habag at biyaya para sa kanila. Sa original na teksto, sinabi po dito na si Moises ay umakyat sa bundok Sinai, umakyat sa presensya ng Diyos. Umakyat siya doon upang katagpuin ng Diyos. Doon ng Diyos ay nais na magkaroon ng tipan sa mga Israelita. Ang Diyos ang nagsimula nito. Sa verse 4, sabi doon, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Ito ay simpleng buod ng relasyon ng mga Israelita at ng Diyos. Sabi sa verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Sa tuwing mayroong pagsubok, ang mga Israelita ay nagrereklamo. At ipinapakita nito kung ano nga ba ang nasa kanilang mga puso. Gayunpaman, sinasabi pa rin ng Diyos na nais niyang magkaroon ng tipan sa kanila, ngunit kanya ding sinasabi na dapat nila siyang sundin at dapat silang maging tapat sa kanilang kasunduan. Sila ay magiging kanyang bayang hinirang at ang buong daigdig ay kanya, ngunit sila ang kanyang itatangi. Sila ay para sa Diyos. Muli, pinapakita ng Diyos na ang mga Israelita ay ang kanyang mga binukod.
nalipi para sa kanya. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maging kabilang sa Diyos. Sinabi ni Moses ang lahat ng sinabi ni Yahweh sa mga Israelita. At sa verse 8 ay sumagot ang mga Israelita. Sabay-sabay silang sumagot. Susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. At ito ay mayahalin tulad po natin sa pagsasabi ng I do. Pagdating sa mga mag-aasawa. Hindi lamang ito pagtatanong ng kung handa ba sila maging kanyang hinirang na tao. Bakos ay pagtatanong din kung handa silang sumunod. Sinabi ni Yahweh kay Moses sa verse 9, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. Tinawag ng Diyos si Moses upang kanyang maging lingkod na mangungusap sa mga tao. At siya ay magpapakita, ang kanyang presensya ay kanyang ipapakita upang sila ay maniwala din sa kanila. Ang pag-akyat sa bundok Sinai ay paglapit sa presensya ng Diyos at iyon din ang paraan ng kanyang pagtawag kay Moses.
Alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihang apoy. At maaring ito ay nakakatakot. Ngunit anong gagawin ng Diyos upang siya ay makalapit sa mga tao at upang sila ay maprotektahan din? Kung kaya naman naroon din ang kanyang pagpapakita sa pamamagitan ng malaking ulap, makapal na ulap. Ito ay hindi para sa kanyang sarili bagkus ay para kay Moses at para sa mga Israelita. Ito ay proteksyon ng Diyos para sa kanila. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang laban nila ang kanilang mga damit. At humanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Makikita natin dito na tila pagod na si Moses dahil pinaakyat siya ng Diyos, pagkatapos ay pinababa, pagkatapos ay papaakyatin muli. Ngunit mapapansin natin dito na inihanda ng Diyos si Moses at maging ang mga Israelita upang siya ay katagpuin. Ang Diyos ay bumaba sa bundok Sinai. Ang Diyos ay bumaba sa bundok Sinai upang katagpuin ang mga tao. Ang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang kanyang mga lingkod ay nagiging banal dahil sa presensya niya. At hindi dahil banal na mismo ang lugar na iyon. Ang lahat ay dahil sa presensya ng Diyos. So verse 15, sinabi sa kanila ni Moses, humanda kayo sa 3 araw at huwag muna kayong magsisiping. Dapat na maging malinis ang mga Israelita at parte nito ay ang hindi pagsiping. At sa verse 12, sabi din doon, lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila, huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Dahil ang bundok na iyon ay banal, kung kaya mayroong hangganan. Napakita din ang pagkakaroon ng hangganan sa relasyon sa pagitan ng mga tao. Ang Diyos ay mayroong hangganan.
Ang Diyos ang naghanda sa mga tao at siya mismo ang kumatagpo sa kanila. Ang mga tao ay naroon, ngunit mayroong hangganan kung hanggang saan sila maaaring magtungo. So verse 16, kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat, ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Sa prosesong ito, makikita natin na ang ikalawang pag-akyat ni Moses ay para din maihanda ang mga tao at hindi dapat nila ito isawalang bahala. Ito ay napakabanal at seryosong pagtatagpo. Ang nakita ng mga tao ay napakakapal na ulap at sila ay napuno ng takot. Ngunit naroon na kinatagpo pa rin niya sila. Sa verse 18, ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumasang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Nakita ng mga tao ang makapal o ang mabagsik na apoy at ang buong bundok ay napuno din ng usok.
Sa verse 19, palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moses at sumagot sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ipinakita dito ang gampanin ni Moses bilang tagapamagitan. Sa verse 21, sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ko sapagkat marami ang mamamatay. Ang Diyos ay mayroong mga itinakdang panahon para sa bawat paggawa. Kung matatandaan po natin nang nagpaulan siya ng mana at pugo para sa mga tao, binalaan niya sila na umani lamang nito sa loob ng 6 na araw, pagkat sa ika-7 araw, iyon ay araw ng pamamahinga. At sa ika-6 nga na araw ay mayroong 2 portion na maaari nilang makuha bilang paghahanda sa araw ng pamamahinga. Ganito po maghanda ang Diyos. Ito ang uri ng interaksyon na mayroon ang Diyos sa mga Israelita sa loob ng 40 taon. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangan maglinis ng kanilang sarili, kung hindi, paparusahan ko sila. Ito po ay tungkol sa mga pari, sa mga Levita. Bilang mga pari, dapat po tayong mayroong mataas na standard. Ito ay ang mga naganap dito ay hindi lamang bilang pagpapakita ng galit ng Diyos. Bagkus ay lagi niyang ipinapakita ang kanyang kabutihan. Verse 24, sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama rito si Aaron, ang mga pari at mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moses at sinabi ito sa mga tao. Si Moises ay bumaba sa mga tao at matapos ang 3 araw ng
3 araw ng paghahanda. Makikita natin dito ang pagsunod ni Moses. Inihanda ng Diyos ang kanyang mga tao. At nakikita ang kahalagahan nito. Nakikita din ang kahalagahan ng kanilang interaksyon sa Panginoon. At bilang panghuling punto, ang paraan ng Diyos ng pangungusap ay sa pamamagitan ng pangungusap sa kanila ng paulit-ulit. Kita po natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At naroon din ang pangungusap ng Diyos ng paulit-ulit sa atin. Ngayon ako ay nasa elevator at narinig ko ang 2 taong nag-uusap. Mayroong isa nagsasabi tungkol sa kanyang asawa. Na hindi niya maunawaan ang pangungusap. Tayo ay pagpapalain ng Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin bilang iyong mga lingkod. Kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri dahil ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Nais kong ibatahan ang bawat kapatiran. Maaari po tayong tumayo at babasahin po natin ang verse 5 hanggang verse 6. Sabi po dito, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo aking itatangi, kayo ay gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili, ipanalangin ang bagay na ito. Ipanalangin at gamitin ang ating pangalan para dito. Sabihin po natin ang ganito, kung susundin ni Ruth ang Diyos at magiging tapat sa kasunduan, si Ruth ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit si Ruth ay aking itatangi. Si Ruth ay gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Ngayon tayo po ay manalangin sa Diyos. Nais po nating iproklama maging ang verse 8. Sila na may sabay-sabay na sumugot. Tayo po ay tutugon dito. Lahat ng 611 ay susugot sa Diyos. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng aking gampanin bilang propeta, at nais kong ipanalangin ang bawat isa na kami ay tutugon sa iyo. Gagawin namin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kami ay susunod sa iyo. Kami ay susunod sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil pinili mo kami at kami ay inilabas mo sa kaharian ng kadiliman upang makapasok sa iyong kaharian, upang magiyong mga hinirang na pari at banal na bayan. Panginoon, nais ka naming mapapurihan at mahigit pang maranasan. Salamat, O Diyos, sa aming sabay-sabay na pagtugon at pagsunod sa iyong mga salita. Ang mga panalangin na ito ay masasakatuparan. Nais kong imbitahan ang bawat coworker na umakyat sa entablado. At ito ay tulad ng ating pagpasok sa gampanin ni Moses bilang tagapamagitan ng Diyos. At atin pong ipoproklama ang mga salitang ito. Babasahin po natin ang verse 10 hanggang 14. Pagkatapos nito, ang mga coworker ay pupunta sa bawat kapatirang narito at sasabihin sa kanila ang pagpapala ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nilang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan.
Sino mo ang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang papatayin sa ganitong yan ay huwag ding hawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. 14 Mula sa bundok bumaba si Moses at pinahanda ng mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Ngayon, ang bawat co-worker ay mangungusap sa bawat kapatirang narito. At sa ating pag-upo, atin pong ihanda ang ating mga puso upang mangumpisal sa Diyos. Maya-maya ay magkakaroon tayo ng panahon upang mangumpisal. Sa inyong pagtanggap ng mga salita ng Diyos, ay papasok po tayo sa diwa ng pangungumpisal. Nais kong imbitahan maging ang mga coworker na maupo din upang mangumpisal at hihilingin po natin na patayin ang mga ilaw. Nais kong imbitahan maging ang mga nakikinig online at on-site na ipikit ang inyong mga mata at isipin na kayo ay umakyat sa bundok Sinai. At ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay narito na nangungusap sa iyo. Ngayon ay nakababa kung nasaan ka. At sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iyo, ngayon, maging sa makalawa, bukas, dapat mong ihanda ang iyong puso. Dahil ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at iyong iniibig ay nasa iyo. Mga kapatid, naway makita ng iyong espiritu ang bundok ng Diyos, ang bundok ng Sinai. Siya ay bababa, ang kanyang presensya ay bababa. Siya ay nakatingin sa atin. Ang kanyang presensya ay para tayo ay proteksyonan. Tayo po ay mangumpisal, hindi para akusahan ng ating mga sarili. Dahil ang Diyos na ating sinusunod, siya ay banal. Tayo po ay magbigay pasasalamat sa Diyos. Nais sabihin ng Diyos kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Banal na Espiritu, naway dumulog ka sa buhay ng bawat isa. At sa kanilang mga kinauupuan, Banal na Espiritu, ikaw ay aming iniimbitahan. Ikaw ay malugod naming tinatanggap. Naway magliwanag ka sa aming mga buhay upang aming makita ang bawat naming kahinaan, makita ang bawat naming kasalanan. Banal na Espiritu, mangusap ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay.
tayo po ay humarap sa Diyos. At mangumpisal sa Kanya. Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa iyo, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami ay napakahina, hindi kami karapat-dapat. Ako man na narito sa entabladong ito, sa mga katrabaho namin na narito, O Diyos, Panginoon, kung hindi dahil sa iyong kabutihan, wala sa amin ang makakatindig sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagsasabi na ikaw ay bababa, ang iyong presensya ay bababa kahit na kami ay makasalanan, kahit na kami ay puno ng kapaitan at problema. Panginoon, iyong sinasabi na kami ay iyong tatawagin bilang iyong mga lingkod. Panginoon, alam namin ang aming mga sarili, alam namin na hindi kami karapat-dapat. Napakabuti ng Diyos na siya ay gagawa ng tipan para sa atin. Panginoon, ikaw ang nangusap sa amin at ikaw ang nagsasabi na kami ay iyong tutulungan, na ikaw ay gagawa ng tipan sa amin. At sa iyong pagbibigay ng tipan, O Diyos, ibinigay mo ang iyong buhay. Hindi ka katulad ng tao na kinakalimutan ng kanilang mga pangako. Panginoon, ikaw ay mabuti. Panginoon, ikaw ay laging nariyan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtawag at pagpili sa amin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong proteksyon.
ng Diyos ay bumaba sa bundok Sinai kasama ang tunog ng mga trumpeta. Tulad ni Moses, tayo po ay aakyat sa bundok Sinai. At dapat po nating maunawaan ito. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga tenga, naway pagpalain po tayo ng Diyos upang ating matanggap ang ating gampanin bilang tagapamagitan. Madinig po natin ang salita ng Diyos, madinig po natin ang pangungusap ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na handang makinig, mga tenga na handang makinig sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami na maging sensitibo sa aming mga espiritu na kahit sa iyong pangungusap sa amin ay madidinig ka namin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya, ang ating trabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng full-time, papanalangin mo ang simbahan. Naway ang Espiritu ng Diyos ay dumulog sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumanggap ng mga pagpapala. Panginoon, iyong sinabi na aming tatanggapin ang iyong pagpapala. Nakita namin, Panginoon, kung paano mo kami sinalba, kung paano ka nagpakita ng mga kamangha-manghang bagay sa aming mga buhay. At ito ay dahil sa iyong pag-ibig. Panginoon, naway ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na magpalakas sa amin. Matamis man na tubig, mapait na tubig sa bawat pagkakataon. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami upang maisabuhay namin ang iyong kabanalan. Mayroon pa rin pa kaming mentalidad bilang mga alipin, ngunit Diyos, tulungan mo kami na mapabago upang kami ay iyong maging banal na tao. Hindi lamang sa panlabas na aspeto ng aming buhay, kundi maging sa aming
mga karakter. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tinawag mo kami upang maging iyong mga lingkod. Maging ang mga susunod na henerasyon, lahat kami ay magpagpapala. Kami, O Diyos, ay tulungan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.